Patawarin ninyo ang nagkasala sa inyo at huwag mapakialam sa buhay ng iba. Tugtun ninyo ang aking utos ng may pagtiis. Amen. Good morning mga kapatid. Pasensya na kayo at ako'y may sipuro. Maraming mga tao, hindi lang basta marami ha, majority ng lahat ng mga tao sa simula hanggang sa ngayon, meron silang pag-iisip o pangangatuwiran na akala nila tama. Meron silang opinion, akala nila tama. Kapag hindi pwedeng maging tama yung opinion nila, kasi iisa lang ang pananampalataya eh. Iisa lang ang Diyos, iisa ang bautismo, iisa ang Panginoon, at iisa lang ang pag-asa. Laging isa lang. Kaya sinasabi nila, huwag mo kami pakialaman, kanya-kanya tayo ng pananampalataya. Hindi, iisa nga lang eh. Basahin ko sa inyo na iisa lang. Ephesians 4:4. May isang katawan at isang espiritu. So isa lang ang espiritu, isa lang espiritu, santo lang yun. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa. So isa lang ang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, iisa lang si Jesus Christ, isang pananampalataya, isang bautismo. So, isa lang ang pananampalataya. Ngayon, kaya na ibigay ng Panginoon sa atin ang espiritu ng pananampalataya. Kasi alam na niya, pasimulat mo kasi, He is the person that is it. He is the Alpha and the Omega. He is from beginning to eternity, ending in eternity. Meron siyang past eternity, future eternity, now eternity. From eternity to eternity. Kaya sigurado ang Diyos eh. Tapos na ang lahat ng bagay, naisulat na ang lahat eh. Consumatumis. Sinabi na ni Cristo yun eh. Sa krus ng pako niya, consumatumis. So tapos na lahat. Ang buhay natin from beginning to the end, alam ng Diyos yun. Isinulat niya yun sa Book of Remembrance. So alam na natin na iisa lang ang pag-asa, iisa lang ang pananampalataya, iisa lang ang buhay. Kaya itong ibinigay sa atin ito na pag-asa, isang pananampalataya, tiyak yun. Lahat ng sinabi ng Diyos, tiyak yun, magaganap yun. Kasi Diyos siya. Walang iba liban sa Kanya, kundi siya ang Diyos. At yung pananampalatayang ibinigay sa atin, sabi sa Hebrews 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. He is the author and the finisher of our faith. Ang sinimulan ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Kaya nung makita ng Diyos tayo, na tunay tayo mananampalataya, tunay tayo magsisi, ibinigay ang espiritu ng pananampalataya. So, isa lang yun. Yung akala nilang opinion, haka-haka, hindi yun yung pananampalataya, idea nila yun. Kasi isa lang nga ang pananampalataya, it is a gift of God. Kaloob ng Diyos yung pananampalataya, it is a gift. Kaya mapalad tayo, nabigyan tayo ng gift of faith. Bakit? Noong unang pa, nakilala na niya tayo eh. We are predestinated na. Kasi alam na ng Diyos ang lahat eh. At yan ay nasulat sa aklat. Sabi sa Psalm 139:16. Kasi ang buhay natin, yung kapanganakan natin, kung mamamatay man tayo o hindi tayo mamamatay, alam na ng Diyos lahat yun. Kaya nga sabi niya, I am the Alpha and the Omega. I am the first and the last. Kilala na kita nung una pa. Hindi ka pa sinisilan ng nanay mo, hindi ka pa fetus. Sperm cell ka pa lang ng tatay mo, egg cell pa lang yan ng nanay mo. Alam ko na mangyayari sa isa lahat. Kaya nagtakda siya ng mga araw na kahit pangit na araw natin, nakatakda. Kahit yung mga kasamaan natin, nakasulat lahat yun. Basahin ko sa inyo ha. Psalm 139:16. Nakita ko ang iyong mga mata na aking mga na hindi sakdal. Kasi ngayon, sakdal na tayo. Nung araw, anak tayo ng demonyo. Makasalanan tayo. Wala tayong ginagawang tayo. Puro pansarili, puro influensya ng demonyo. At iyong aklat ay pawang nasulat. O, nasulat na ha, hindi pa tayo perfect. Noong una pa lang, sa alaala ng nakaraan pa lang, naisulat na. Hindi pa tayo, ngayon lang tayo na perfect. Kahit na ang mga araw na itinakda sa akin.
So, bawat araw, nagsusulat ang Diyos ng bibliography natin. Kasi siya ang magtutuwid eh. Kahit ubod mo ng gago nung ikaw ay bata, ubod mo ng bobo, ubod mo ng tanga, ubod mo ng sama, wala sa Diyos yun. Kasi itutuwid din naman niyang ito eh, kasi anak eh. Yung mga hindi niya anak, hindi niya itutuwid yung anak ng demonyo yun. Kaya alam na niya, kaya sure ang salvation. Madalas yung i-preach sa inyo na meron na kayong buhay na wala ka. Tapos na eh. Sure salvation na. Kailangan lang manatili ka sa pananampalataya. Kasi isa lang ang pananampalataya. O hindi ka mananatili sa isang pananampalataya, ano pananampalataya mo? Isip mo rin katulad nila. Pupunta ka na sa impyerno katulad nila. Kahit na ang mga araw na itinakda mo, nang wala pang anuman sa kanila, so walang kakwenta-kwenta pa, walang anuman. Yung walang kakwenta-kwenta mong buhay, nung araw, na itakda at na isulat na yun sa aklat mo. Book of Remembrance mo, sabi sa Malakay 3:16. Nang magkagayon, silang natatakot sa Panginoon. Sino ba yung natatakot sa Panginoon? Mga anak ng Diyos. Yung merong pananampalatayang bigay ng Diyos. Yung sumusunod sa lahat ng pautosan na, yung nagpapakabanal-banal. Kasi ang takot sa Panginoon, pagsunod sa lahat ng kanyang utos. Natatakot tayo sa Diyos kasi nasa atin ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Ay nag-uusapan at pinakinggan ng Panginoon at dinilig. Kasi hindi papakinggan ng Diyos ang anak ng Diablo. Hindi. Pababayaan niya ito. At isang aklat ng alaala, o Book of Remembrance, o nakaraan na. Kaya yung nakaraan mo, nakasulat na yun, na itinakda na Diyos. So kung upalpakan noong una, hindi maganda, anak ka ng demonyo, siya ang magtutuwid ng landas mo. Proverbs 16:9. Ang puso ng tao ay kumakathan ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang magtutuwid ng kanyang hakbang. So kahit palpak yung mga plano mo, gunggong ka nung araw, itutuwid ng Panginoon niya kasi anak ka. Kaya lahat ng nangyari sa atin, walang tama o mali. Lahat ng experience natin, walang masama doon. Lahat yun, it is a part of our life. Binuo ng Diyos yung libro mo. Kaya tayo, kailangan magtiwalang lubos. Ang message ng Panginoon sa atin, uncertainty, double-mindedness. Huwag kang maging double-minded o uncertain, sigurado ito. Walang kasiguraduhan ito kasi gagawaan nyo, sino pipigil? Sabi sa Isaiah 42:2. Job pala, Job 42:2. Job 42:2. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng bagay at wala kang akala na mapipigilan. So, sino pipigil sa Diyos? So, gagawa ang Diyos sa kanyang ayon sa kanyang pleasure, kaligayahan. Nakita niya, nung araw, mga anak tayo ng Diablo. Pero kung mo alam niya yung future, alam niya magaganap sa buhay, nakita niya, anak niya tayo. Nang makita ng Ama na mga anak tayo ng Diyos, nagtakda na siya ng panahon para sa atin. Pagkat mayroong panahon sa bawat bagay. Mayroong panukala ang Diyos sa bawat bagay. So, nung makita niya na tayo tunay na magsisisi, sa takdang panahon ngayon, may takdang araw, may timeline. Ibinigay ng Diyos yung espiritu ng pananampalataya na isa lang yun. Ibinigay sa yung espiritu ng pananampalataya. So yung isang pag-asa mo, nabuhay na. So mapupus-pus ka ngayon ng isang pag-ibig. At ang isang pag-ibig ng Diyos, yun ang pag-ibig ng Diyos. Kaya there are three, hope, love, and faith. And the greatest is love. Kasi yung greatest love na yun yung pagsunod na. I-maintain mo na yung pananampalataya mo sa pag-ibig, pagsunod sa kalooban ng Diyos. So sure ang salvation. Sinigurado na ng Ama ang salvation. salvation. Sabi ng Psalm 115:3.
Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang mga ibigan. So, nung makita ng Diyos na tayo yung mga anak niya, wala makakakontrol sa kanya. So, yung mga nakaraan mo, kapalpakan mo, nilinis na ng Diyos yun, pinatawad ka na. So, itinutuwid niya yung nangakabang natin. At ang pagtutuwid ng nangakabang na yan, siya rin pa rin ang gagawa. Lahat ng gagawin natin, ginawa na niya. Tingnan mo yung example natin. Si Pablo. Si Pablo, akala niya, tama yung pangatwiran ng isip niya. Pinaniwalaan niya, religion ng Judaismo, di ba? Pero dumating na yung panahong itinakda na ng Ama, natatawagin na siya. Alam niyo yung istorya nito, papunta siyang Damascus. Nakita niya ang Panginoong Jesus, nag-reveal sa kanya. So naintindihan niya, nabigyan siya ng isang pananampalataya at isang pag-asa. So, pero palpak si Pablo noong una, Pariseo, mga aral lang ng mga religion. Pagkatapos, masama siyang tao, pumapatay siya ng Kristiyano. Hindi na inintindi ng Diyos yun. Kasi may plano ito sa kanya, itinuwid yung hakbang niya. Sabi sa Isaiah 43:12, Isaiah 43:13. Oo, mula nung nagkaroon ng araw ako na. At walang sino ang makapagdiligtas sa aking gamay. Ako'y gagawa. Sino pipigil? O sige, sino pipigil sa Diyos natin? Kaya lang, huwag mo abusin doon, uligtas ka na, mabubuhay ka na ng karnal. Hindi. Yung mga pupunta sa langit, hindi nakikilos tayo sa laman. Kasi binigyan ka na ng isang spirito, Holy Spirit. Binigyan ka ng isang pag-asa, isang pananampalataya, isang Panginoon. So, isa lang ang buhay mo. It is appointed unto man to live once and after death, judgment. Eh kung loloobin ng Diyos, hindi tayo mamatay. Di ba maganda? Pero kung mamamatay naman tayo, guided tayo ng Holy Spirit, sabi, the death of His saint is precious to God. At gagabayan siya hanggang sa kawakan. So, nasa kamay na Diyos ang plano. Ang importante, magtiwala tayong lubos sa Diyos. Magsanay ka maniwala. Kasi wala namang masamang nangyayari talaga sa atin. It is a part of life. Akala mo walang masama, hindi. Ba't pinahintulutan ng Diyos? Bakit? May plano na nga ang Diyos, solved na yun eh. Tinan mo istorya ni Lucifer. Hindi niya hinaralan si Lucifer na maging Satanas. Pero nilagyan ng binigyan niya ng answer. Meron ng answer siya ang gagawin kay Lucifer. O yun, gagawa niya ng tagatang apoy. Si Eva, si Adan, alam niya magkakasala, hindi na niya binigay. Bakit? May solusyon na rin ng Ama doon, si Jesus Christ. So, walang pagsubok o test na ibinigay sa atin ng Diyos na hindi natin kaya. Sapagkat yung ginawa niya, naglagay din siya ng paraan ng pag-ilan. Kailangan lang ma-realize natin yung baptism of fire. Pero ang Diyos na rin ang gumawa ng lahat ng yun. Siya na gumawa ng lahat ng gawa. Isaiah 26:12. Panginoon, Ikaw ang mag-aayos ng kapayapaan sa amin. Kapag hindi natin kayang ayusin ang pagiging kapayapaan natin sa Diyos eh. Kasi anak tayo ng diablo nung araw, anong kapayapaan magagawa natin sa Ama? Hindi naman natin siya Ama. Ang Ama natin, diablo. So nung makita na ng Diyos ang panahon para tawagin ka na, ginawa ka ng anak ng Diyos. At nung gawin kang anak ng Diyos, binigyan ka ng isang pag-asa, isang pananampalataya, isang Diyos, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Panginoon, Ikaw ang maayos ng kapayapaan sapagkat Ikaw rin ang gumagawa ng lahat naming gawa na para sa amin. So yung ipagagawa ng Diyos sa atin na gagawin natin, siya na rin ang gumawa. Sabi sa Philippians 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. O sino daw gumagawa sa atin? Ang Diyos. Gumagawa ang Panginoong Hesus sa atin. Pinagpe-pray tayo sa Ama. Gumagawa ang Espiritu Santo. Ginagabayan tayo, tinuturuan tayo ng daan. At ang Ama, lahat ng ipinasasabi niya kay Kristo, yun ang salita ng Diyos. The greatest authority.
is the Word of the Father. And the Word of the Father is Jesus Christ. And Jesus Christ is the greatest authority. Binigay na sa Kanya lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Kaya ang Panginoong Jesus na ang greatest authority, the Word of God. Sa simula pa lang, ang greatest authority, Word of God. Lahat na sinabi ng Ama nun, yun yung si Kristo na yun. Ultimano. Si Kristo, lahat na sinabi ng Ama salita, si Kristo yun. Nung sabihin niya kina Noah na magpakarami kayo, si Kristo yun. Nung sabihin kay Adan, huwag kang kakain ng bunga ng pag-aan. Si Jesus Christ kasi Word of God yun eh. Ang lahat na salita ng Ama, si Kristo. Si Kristo ang daan eh, siya ang kaligtasan. Kaya sabi dito, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. So ayon sa mabuting kalooban ng Diyos, ang Diyos ang gumagawa. Mali yung sinasabi ng mga taong, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi nga eh, mali nga yun eh. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa. Walang tao. Walang involvement ng tao. Ano magagawa mo sa Diyos? Matutulungan mo ba Diyos? Mapapaligaya mo ba ang Diyos? Antimano, maligaya na siya. Si Kristo nga kaligayahan eh. Si Kristo mapapaligaya natin dahil ang kaligayahan ni Kristo ang mga anak ng tao. So mababago mo ba ang Diyos? Magpakasama-sama ka, magpakabagbanal-banal ka, ano may nangyari pa sa Diyos? Wala naman na. Pero sa iyo may mangyayari. Pag hindi mo i-maintain yung faith, pwede kang itapon sa impyerno. Yung mga anak ng Diablo, pag hindi naging anak ng Diyos, sa impyerno lahat yun. So may magagawa ka ba sa Diyos? May maitutulong ka ba sa Diyos? Humihingi ba ng tulong ang Diyos? Nalulungkot ba ang Diyos? O minsan nalulungkot siya, katulad nangyari kay iba. Nalulungkot siya. Pero hindi na overpowered ng lungkot. Magligaya lagi ang Diyos. Lagi siyang maligaya. Siya ang perfect joy. He is the perfect love. He is a perfect God. Kaya yung pagnanasa at paggawa, sa Diyos nang gagaling yun. Sasabihin ng mga tao, mabait naman ng Diyos. Pupunta kami sa langit. Wala naman kaming ginagawang masama eh. Yun na nga ang problema. Wala kayong ginagawang masama. Wala din naman kayong ginagawang mabuti. Kasi nababatay kayo sa masama at mabuti. Hindi katulad natin, nababatay tayo sa pananampalataya sa Diyos. Kaya walang masama o mabuting nangyayari sa atin. Lahat na nagaganap sa atin, kalooban ng Diyos, pinahintulutan yun. Romans 8:28. Pinahintulutan, kasi walang magaganap sa lupa na hindi ipinahintulot ng Ama. Kaya ipinahintulot ng Ama sa iyo, maging masama ka nung araw, ganito kasi susundin naman niya yun, walang problema. Siya gagawa doon, ano problema? Kaya sabi sa Bible, ito nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay, ano ba yung lahat ng mga bagay? Mali, tama, mabuti, masama. Lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa. So, ibig sabihin, kabuuan nyo ng buhay mo, magkakalakip na gumagawa yun. Bakit nung bata ako, naging masamang-masama? Bata pa lang ako, sugarol na. At the age of 13, addict na. At the age of 17, nakulong na sa krami. Bakit? Itutawid naman yun. Ito na nga ang pruweba. Nakatayo ako sa inyo. Ito yung pruweba ng paggawa ng Diyos. Kaya lahat ng bagay, masama man o mabuti, magkakalakip na gumagawa. Kaya huwag kayong matakot kung may problema kayo kung ano-ano. Magtiwala ka lang sa Diyos. Don't fear, just believe. Yun na sinabi ni Jesus Christ sa centurion. Don't fear, just believe. Huwag kang matakot, magtiwala ka lang, manampalataya ka lang. Ganon din tayo kasi natatakot nga tayo eh. Siyempre, tao tayo. Kung yung hayop na natatakot, pa hindi. Pero hindi na overcome takot tayo. Kasi meron tayong iisang pananampalataya, may isang espiritu gumagawa. Kaya tagumpay tayo. Every which way but win tayo. Because Jesus Christ is the winner. Nandun tayo sa hilera ng winner. At nalalaman natin na ang lahat ng bagay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Tignan mo, makakabuti. Yung masamang nangyari sa iyo, makakabuti pala yun. Kaya sabi sa Ecclesiastes, sino nakakaalam na makakabuti sa tao? Kasi ang tao babatay sa nakikita niya at naririnig, yung nangyayari. Doon siya babatay sa natural things, hindi supernatural. Mas merong supernatural dyan, yung Word of God.
Sigurado yung highest authority yun. Yun yung tinig ng Ama. Si Kristo ang salita na yun. The highest authority. Kaya pag nagsalita ang Ama, si Kristo yun. Kasi sa simula pa lang, kasama na si Kristo. Magkakalakip ng gumagawa. Sa Israel nga, siya yung batong sumusunod eh. Siya yung nagbibigay ng tubig sa Israel eh. Kakausapin lang ni Moses o papalang maglalabas. Si Kristo yun, sabi sa 1 Corinthians 10:4. Ang batong sumusunod sa bayan ay si Kristo. So noon pa man, si Kristo kasama na. Yung Nebuchadnezzar, si Abednego, si Shadrach, si Shemrach. Nakita ni Nebuchadnezzar, 4 yung naglalakad sa apoy. Biluin mo yung pananampalataya ng tatlong yung grabe. Kahit sulugin sila, nananampalataya siya, ililigtas sila iniligtas sila. May kasama pa sila, yung tagapagligtas si Kristo. Sabi ni Nebuchadnezzar, di ba tatlo lang inilagay niya? Ba't 4? At yung 4 ay parang anak ng Diyos. Kasama ba si Kristo? Doon pa man, kasama, He is the same today, yesterday, and forever. Magkakasama na ang Diyos, ang Espiritu Santo, ang Ama, si Jesus. Sa first, Ray, ano na eh? Robot na. Kaya ang... Hello. Bakit? O, yung walang battery. Buti, meron. Hello. Taning, akala mo, panalo ka ha? Meron kaming hindi walang battery. Sana pinutol mo na lang para napigilan. Hangal ka kasi sa tanas eh. Full of wisdom to, pero hangal eh. Kung di ba naman talaga ubod ng isipin mo, nasa langit ka na, bakit umalis ka pa? Di ba? Kung matino ang pag-iisip nito, nasa langit na nga eh, bakit pinili pang mawala? Kasi alam niya, tingin niya, kaya niya maging Diyos. Eh, hindi nangyari. Hindi na-disgrasya siya, fallen star siya. Nahulog siya mula sa langit, ibabaksak siya ni Michael sa tribulation period. Para maposes niya yung Antichrist. So, yun na yung pag-asang makagawa siya ng ubod ng sama. Whole world na yun eh. Buong mundo na hahawakan niya eh. Kasi gusto niya nga maging Diyos eh. Kaya nga yung Antichrist, sasabihin, I am God eh. Eh si Satanas yung nandun eh. O ngayon, maririyalas ng Israelite. Yung palang pinapako natin sa krus, yung pala yung tunay na si Kristo, yung pala yung Messiah. Peke pala to, kaya tatakas na sila. So lahat ng remnant yung araw na yun, ililigtas ng Diyos yun kasi may pangako. Ang Diyos na sa simula, yung meron tinatawag ng past eternity, now eternity and the future eternity, hindi mababago yun. From eternity to eternity yun. Sabi sa 1 Peter 5:6 ang ganito. Peter 5:6. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahonan. So magpakababa daw tayo, hindi ko maligtas ka na, magmamataas ka na. Eh ligtas na ako, no? Kahit ano gawin ko pwede. Eh kaso meron nakasulat sa Bible tungkol dyan. Romans 8:1. There is no more condemnation to those who are in Christ o na kay Kristo ka, who walk not after the flesh but after the Spirit. So, hindi lumalakad ng ayon sa laman o sa pagkatao niya. Lumalakad siya ayon sa Espiritu Santo. Kaya iisa lang ang Espiritu. Iisa lang ang pananampalataya. Sureball yun eh. Sinureball na ng Ama ang kaligtasan natin. Sinigurado niya ang kaligtasan natin. Ito sabi sa Romans 8. Romans 8:29 to 30. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala. So, una pa'y kanyang nakilala. So, spiritual ka pala, kilala ka na. Si Jacob na, nag-iikapot handog na eh. Nasa balakang pa lang ni Abraham, sabi sa Hebrews eh. Kasi nag-iikapot handog si Abraham eh, kay Melchizedek eh. Eh si Jacob, nasa balakang pa lang niya. Nasa balakang pa nga lang, sperm cell pa lang, nag-iikapot na si Jacob.
Ginawan legal ng Diyos yun ayon sa law of Moses. Pero according to the law of faith in Jesus Christ, may ikaputan to, forever and ever nga yan eh. Bakit? Forever and ever yung high priest natin, si Jesus Christ eh. Kaya sabi, pag nagbibigay tayo ng ikaputan do, sa mga tumatanggap na namamatay. Pero may isa doon sa langit na nananatiling buhay, hindi mamamatay. Doon tayo nag-iikaputan do sa high priest natin. Kaya forever and ever yun eh. Kaya nga hanggang ngayon, nag-aalay pa Panginoon Yesus sa Ark of Covenant ng prayer sa Ama eh. Bakit? Hindi pa tapos eh. Kasi ang huling tatalunin niya, kamatayan. Kaya nagpe-pray siya ng magpe-pray para sa atin at doon sa mga hentil na kukumpletohin buuin ng Ama. Pag kumpleto na ang bilang ng hentil, ipaghahanda tayo ng Panginoon Yesus, doon titira natin sa langit. Kasi may stopover tayo, lilipad tayo eh. Di ba ang aeroplano nag-i-stopover? Di ba, punta kang Florida, minsan stopover mo yata, Japan or Hong Kong, bago diretso ng Florida. So, ganun din tayo eh. Bago tayo maghari ng 1,000 tayo, may stopover. Lilipad muna tayo, kukunin tayo na sa mid-air. Magsasama-sama muna tayo doon sa mid-air. Tapos, pag nasama-sama tayo, pupunta tayo doon sa New Jerusalem. For the meantime lang yun, titira tayo doon sa bahay natin doon. Kasi, kaya tayo patitirahin, itatago tayo sandali. Sabi sa Isaiah 26:21. Sa 20, simulan natin sa 20. Ikaw ay parito, bayan ko. Ano ba bayan ng Diyos? Ang kanyang iglesia. Ang kanyang, sa Israel siya ang panganay, Church of the Wilderness. Tayo ngayon ang Church of the Gentiles. Bayan din tayo. Sabi ng Diyos, yung dating hindi ko bayan, bayan ko na ngayon. Kasi ang talagang bayan niya, yung firstborn niya, ang Israel. Kaso nga, dapat parusahan, dapat kastiguhin. Ililigtas niya sa tribulasyon. Kaya ito sabi niya, ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid. So, papasok muna tayo doon sa silid natin. For the meantime, makikita natin ang bahay natin doon. Sa New Jerusalem. Papasok tayo sa silid eh. Makikita mo yung silid mo doon. At isara mo ang mga pintuan. So, ang wala lang pintuan sa langit, yung wall, yung tinatawag na, tawag doon, pinakabakod. Walang pintuan yun, open yun, puro made of pearls yun. Labindalawa yun, north, south, east, west. Tigtatatlo yun. Walang pintuan yun. Pero yung bahay mo sa langit, yung kwarto mo doon, may pintuan. Kaya ipinasasara eh. Kung walang pintuan yun, ano isasara? Di ba? Kaya sabi ng Diyos, ito eh. At isara mo ang iyong pintuan sa palibot mo. Magkubli kang sandali. So magtatago muna tayo for the meantime. Sandali. Hanggang sa ang galit makalampas. So yung wrath of God, yung 7 bowls judgment, 7 trumpets, parurusahan na ng Diyos ang mga tao sa lupa. Ibubuhos na ng Diyos yung galit niya. Kasi araw-araw may galit ng Diyos. Bakit? Araw-araw maraming matatama. Pero yung araw ng rapture, araw ng pagbaba natin kasama ni Kristo, yung buong galit ng Diyos, ibibigay na niya. So kailangan itago muna tayo doon sa langit para magkumple upang matapos ang galit ng Diyos, sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananang sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugot, hindi na matatakpan ang mga mapapatay. So yun ang mangyayari sa atin. Kasi sigurado kaligtasan eh. Sinigurado kaligtasan natin. Kasi kailangan siguraduhin ng Diyos ang kaligtasan para magtiwala tayo sa Kanya. At ang ginagawa niya, lahat ng prayers natin, nakalooban niya, ginagawa niya. Para manampalataya talaga tayong anak tayo ng Diyos. Kaya kita mo, bakit naniwala, sabi ni Jesus Christ sa mga apostol. Nung buhayin niya si Lazarus, biruin mo 4 days ng patay, bubuhayin pa. Ito yung ginagawa ng Diyos para sa inyo. Upang inyong maalaman na ako nga. Kasi noon na sabihin niya, wala, natutulog lang si Lazarus. Pero sinabi na niya, hindi, patay na sila. Pupunta tayo nun upang luwalhatiin ng Ama. Ito'y para sa inyo. Upang malaman ninyo na ako nga ang sinugo ng Ama.
Ang purpose doon para sa mga apostol, para malaman nila na ang talagang pinanampalatayaan nila, si Kristo ang sugo ng Ama. Kaya iwas tayo doon sa uncertainty. Kasi pag may uncertainty, hindi ka tatanggap na kahit ano, sabi sa James. Basahin natin yung sa James. James 1, simulan natin sa 6 hanggang 8. Ngunit kung nagkukulang sa karunungan ang sino man sa inyo, humingi sa Diyos at hindi siya manunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat na tinutulak ng hangin at napapadpad sa magkabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na may tatanggapin siyang anuman bagay sa Panginoon. So pag wala ka palang pananampalataya, hindi mo tatanggapin yung mga bagay sa Panginoon. Kaya yung faith na ibinigay sa atin ng Diyos, sinurable na yun para lagi tayong sumasampalataya. Kasi madali magbago ang isip natin. Konting problema lang, bago na isip mo. Pag may bumulong pa siya yung konti, bago na isip mo. Halimbawa, meron kang kaibigan. Mabait ang pagsasama niyo talaga, solid. Merong bumulong sa'yo. Eh, yan naman kaibigan mo na yun. Nababago ka agad ang isip mo. Di ba? May bumulong lang, nagbago na. Hindi. The friend is always a friend. In times of war, in times of peace, friend pa rin yan. Ang kaibigan, nananatiling kaibigan forever and ever yan. Katulad ni Kristo. Ginawa tayong kaibigan, forever and ever yun. Kaya hindi niya tayo binilang na alipin, kundi kaibigan na. Kasi ang alipin, sunod lang na sunod yun eh. Sa gusto ng amo niya, kasi binilis siya, wala siyang karapatan. Nung araw, alam mo, ganyan ang istorya sa Amerika. Yung Southern Democrats, saka yung Northern Republican, nang lumaki na si Abraham Lincoln, alam niyo ba, istorya ni Abraham Lincoln, grabe pala yan. Hindi pala siya nakapag-aral ng elementary, high school, college, hindi siya nakapag-aral. Mahirap lang sila eh. At saka napunta na kagad siya sa pagtatrabaho ng mga kahirapan. Ang ginagawa niya, bata pa siya, basa lang siya ng basa ng libro. Science, mathematics, law. Hanggang sa lumaki na siya ng lumaki, naging salesman pa siya. Nagugustuhan siya ng mga taong bayan kasi mabait siya eh. Meron siyang laging katarungan. Eh, nagagalit siya kasi ang slavery sa Southern, grabe. Legal lang slavery nung araw eh. Nakita nyo, hati ang US, isang Democrats, isang Republican. Yung Democrats, masasama yun. Republican ang maganda ang takbo. Kasi yung Democrats, pahayag sila ng may slavery. Ang Republican, hindi. Republican si, Abraham Lincoln. Pero marami siyang frustration. Hinubog lang siya ng panahon. Kasi may plano ang Diyos sa kanya eh. Hindi siya tumigil ng pagbabasa. Hanggang sa pag nagbabasa siya ng law, lumalapit siya sa mga abogado. Humihingi siya ng counseling. Tama ba interpretasyon ko dito sa batas na ito? Oo, tama. Alam nyo, ginawa ni Abraham, kumuha ng bar exam. Wala, hindi naman siya graduate. Walang diploma. Ganun pala sa US, no? Pag kumuha ka ng bar exam, kahit di ka graduate, pwede. Nakapasa siya. Naging lawyer siya. Hanggang sa tumakbo siyang congressman, nanalo siya. Tumakbo senador, nanalo. Hanggang sa tumakbo presidente. Kaya the best yung orator niya. The power is in the people or the people by the people. Sumikat yun eh. Ang kapangyarihan ay sa taong bayan, para sa taong bayan, sa bayan. For the people and by the people. Nakalimutan ko lang yung ni Abraham na yun. Yun lang ang speech niya. Nanalo siyang presidente. Hanggang sa manalo siyang presidente, naalis yung slavery. Nawala na yung slavery. Kasi ginawang batas pa yun eh. Yung slavery, kasi nga may mga congressman ng Democrats eh. Eh, pangkaraniwang batas ng Democrats, puro palpak eh. Ewan ko ito si Trump. Republican yata ito si Trump. Kaya okay yung mga dito eh. Makatao. Hindi nga lang makadiyos. At least makatao. Hindi man makadiyos, makatao. Okay na rin yun. Less billing. Konting kasalanan na. So, hindi ka tatanggap na kahit anumang bagay sa Diyos pag nag-aari. So, ano dapat gawin? Practice faith.
Kasi yung Spirit of faith, the gift of faith, binigay sa atin, lalago yan eh. Sabi ng Diyos eh. Kung ang pananampalataya, lalago, nalalaki, katulad ng buto ng mustasa, so ibig sabihin, kailangan nakikita ang pananampalataya. Eh, paano mo paano yung pananampalataya? So, practice. Gawin mo ng gawin ng pananampalataya. Kahit walang resulta. Yun nga sabi ni Brother Manny sa akin, Larry, pagkatapos ng worship nyo, maupo ka, tawagin mo lahat ng gusto magpa-layhands. Gumaling man yun o hindi, ilayhands mo. Yung magpapa-layhands naman, gumaling man siya o hindi, matuto siyang magpa-layhands. Hanggang sa makita nyo, kikilos na ang Diyos. Kaya kita nyo, lagi ako naglele. Minsan nakakalimutan ko pag may gagawin ako sa labas. Nung isang linggo, bumalik ako, wala na akong parokyano. Nag-uwi ano. So mga kapatid, sinisigurado ng Diyos sa atin na lahat ng bagay sa buhay natin nakasulat na. Nasa book of remembrance na. Pati yung pangit mong ginawa, nakasulat na. Basahin ulit natin yun. Psalm 139:16. Kaya nga, para maniwala tayo, sabi sa Isaiah 46:19, siya'y nagpapahayag ng kawasan mula sa simula. So alam na niya yung beginning at ending ng buhay natin. Nakasulat na lahat yun. So ang gagawin mo lang, magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang titingin sa mga bagay na nakikita mo, narinig mo. The just shall live by faith. Yung matuwid, mabubuhay na sa pananampalataya. Kahit ano pa nangyayari sa iyo, may solusyon naman eh. Di ba? Sabi niya, lahat ng bagay na mga tuksong ibinigay sa akin, kaya natin. Pagkat siya rin ang magbibigay ng paraan ng pag-ilag. Pinahintulutan niya yung tukso si Satanas. Eh, kung mo talunan yun, may solusyon na. Nakita mo lahat ng bagay, may solusyon. Ang Diyos ang nagtuwid ng lahat ng bagay. Nakita ng iyong mata ang aking mga sangkap na di sakdal. So, nakita ng Diyos ang mga gawa natin noong araw na hindi sakdal. Puro palpak. Puro kasalanan, kasamaan. At sa iyong aklat ay pawang nasulat. Kahit na ang mga araw na itinakda sa akin. So, kahit mga araw. So, isang araw, every day. Merong itinakda na ang Diyos. Kung meron kang palpak na ginawa, itutuwid niya yung nakatakda na yun. Isinulat na sa aklat ng buhay. Nang wala pang anuman sa kanila. Nang walang kakwenta-kwentang buhay pa. Pero isinulat na. Narinig ng Diyos ang tinig ng mga natatakot sa'yo. At binuksan ang libro ng alaala, the book of remembrance. Pag sinabing alaala, yung nakaraan na yun. So, past experience na natin. Yung past na ginawa mo, at yung ginawa mo ngayon at gagawin sa future, nakasulat ng lahat yun. Kaya lang nakakasigurado na tayo kasi itinuwid na ng Diyos. Kasi wala sa tao magtuwid, sabi sa Jeremiah 10:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao hindi sa kanya sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang hakbang. So hindi daw natin ituwid, kayang ituwid ng hakbang natin. Lagi tayong mali kasi lumang pagkatao yun eh. Kaya sinolve ng Diyos yun. Ako, ang dami-dami kong mali sa buhay. Pero naituwid lahat ng Diyos yun. Hanggang sa nakatayo ako ngayon sa inyo rito, nandito tayong lahat. Itinakda na ng Diyos ang kaligtasan natin. Maghihintay lang tayo ng tamang panahon. Magtitiis lang tayo, sabi sa Psalm 37:12. Hindi pala, 7 pala. Psalm 37:7. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon. So rest in the Lord. Ano ba yung Sabbath day? Rest day. Kailan ba tayo nagpapahinga? Linggo. This is our Sabbath day. Pero sinisira ito ng Katoliko. Dapat daw Sabado. Yung mga Sabadista dapat Sabado. Namimili ba ng araw ang Diyos ng pagsamba? Sabi nga ni Jesus Christ sa Samarian, di ba? Hindi sa lugar na ito o sa Jerusalem sasambahin ng Ama ng mga tunay na mananamba. O hindi sasambahin ng Ama sa Espiritu at katotohanan. Hindi niya sinabi sasambahin dito sa church nito. Hindi, sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga ibinigay ang Holy Spirit para makasamba tayo sa Espiritu.
So, magpahinga ka sa Panginoon. Rest in the Lord. Dito ka. Sumama ka sa worship. At, maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. So, yung paghihintay nito, kalakip yung pagtitiis. Paano magagawa ang pagtitiis kung hindi ka padadaanin sa pagsubok? Sabi sa James 1-4. Gumagawa. Basahin na natin yun. Para sigurado. James 1:3-4. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So, yun pala purpose eh. Bakit ang daming pagsubok? Bakit ang daming tukso? Kasi kailangan gumawa ng pagtitiis yun. Walang ibang paraan. Paano matitiis ang isang bagay kung hindi mo ma-experience? Halimbawa, masakit na masakit ang ulo mo. Para mo malalaman masakit na masakit kung hindi mo na-experience. Eh, nung pagalingin ng Diyos yung sakit ng ulo mo, tuwan-tuwa ka, di ba? Nalaman mo na magaling na yung sakit ng ulo. Bakit? Na-experience mo eh. Kaya ang ginagawa ng Diyos, na-in-experience niya tayo. Lahat ng bagay sa buhay natin, ginagawang experience, doon siya magpapatotoo sa experience. Kasi kung walang experience o sitwasyon, paano magpapatotoo ang Diyos? So yun ang sabi niya. At inyong pabayaan na ang pagtitiis magkaroon ng sakdal na gawa. So pabayaan daw na yung pagtitiis na ginagana, magkaroon ng perfect work. Ano yung perfect work? Ang gawa ng Diyos. Ano yung gawa ng Diyos? Sampalatayanan mo yung isinurong si Kristo. So kapag sumasampalataya ka sa Word of God, ibig sabihin, ipamumuhay mo yun, gagawin mo. So gumagawa yun ng pagtitiis at nakakagawa yun ng sakdal na gawa. Tsaka ka lang nakakasunod talaga sa Diyos. Kaya sabi, if anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. Pag hindi mo i-deny ang sarili mo, hindi mo kayang buhatin ng krus o salita ng Diyos para masunod mo siya. Kaya sinod din ng Diyos lahat yun. Alam nyo na istorya. Nang ipako si Kristo sa ipinako yung dating pagkatao. Kasama na lahat ng pita nito. At binigyan, nung siya ma-resurrect si Kristo, binigyan tayo ng bagong buhay. If anyone who is a new creature, so, gawa lahat ng Diyos siya, hindi natin ginawa yan. Ang ginawa natin, yung gawa ng Diyos, ano yun? Pananampalataya kay Kristo. Nung makita ng Ama, na tunay ang pananampalataya natin, pagtitiyaga at pagsisisi, ibinigay ang Espiritu ng pananampalataya. At nang marinig natin at tinig ng Ama, at tayo sumunod, ibinigay tayo kay Kristo. Nung ibigay tayo kay Kristo, ibinigay ang Espiritu Santong gagabay. Para masunod natin si Kristo, makadaan tayo kay Kristo papunta sa Ama. So yun ang sistema. Kaya may bautismo sa apoy. Bautismo sa Espiritu para magkaroon ng holy power ka, ng Holy Spirit. Bautismo sa apoy, pagsubok, pagtukso. Yun ang bautismo pa eh. Hanggang sa dumating yung panahon ng sakdal na tayo. May timeline. May kanya-kanyang ako, hindi ko naman matanda kung kailan yung nagdesisyon ako magpakabanal-banal. Pero noong una, hindi ba ako nagpapakabanal-banal? At ang pwede lang magpakabanal-banal, yung banal. Pag hindi ka banal, hindi ka makakapagbanal-banal. Ang anak ng demonyo, paano magpapakabanal? Hindi naman banal yun. Masama yun. Kaya you must be born again. Yung unang kapanganakan natin, laman yun eh. Flesh and blood yun. Galing tayo sa ating mga magulang, sa sperm cell, egg cell ng magulang natin. Pero yung pagiging born again mo na in the Spirit, galing na sa Ama yun. Bumaba ang Espiritu ng kapanganakan sa iyo. The Spirit of adoption. We are now adopted as sons of God in the Spirit, sa Ama ng mga Espiritu. Kaya ang pangalan natin, nasulat na doon sa aklat ng buhay sa langit. Kasi pinanganak na tayo ng Ama. Si Kristo ang unang ipinanganak niya. Siya ang aking anak ngayon na ipinanganak ko ngayon, ang anak kong ginalulugdan. So ang panganay ng Ama, si Kristo. So ipinanganak din tayo ng Ama. Nung ipanganak tayo ng Ama, tinawag tayo. Basahin na uli natin yun. Para sigurado. Romans 8:29. Dami kong mic ka. Romans 8:29. Sapagkat nang yung una pang kanyang nakilala. So dito, kitang-kita na natin, kilala tayo. Kaya nga nasulat yung Book of Remembrance eh.
Sperm ka pa lang. Hanggang sa nang ipinanganak ka, hanggang sa ngayon. Nakasulat ng lahat yun. Yung walang ano pa man, itinakda sa bawat araw. Bawat araw nasusulat. Yung una niya, kailan, itinalaga naman niya, o predestined, itinalaga na. Kasi bakit? Diyos siya. Alam niya yung future mo, yung simula mo at katapusan. Kaya predestinated ka na, itinakda na. Tapos na yun, nasulat na, consummatus na yun. At itinakda naman yan na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Bakit? Kasi ang kinalulugdan ng Ama, si Kristo lang. Kung hindi ka magiging katulad ni Kristo, hindi ka rin kalulugdan. Kaya para kalugdan tayo ng Ama, ibinigay ang Espiritu ng pananampalataya para sigurado ang faith. Isinugo Espiritu Santo para tiyak na magagabayan. At si Kristo para makasunod tayo. So yun ang sistema ng pagkilos ng Diyos. Upang siya ang maging panganay ng maraming magkakapatid. Kaya sa langit, may panganay doon, si Jesus Christ. Meron doon isang matanda, ang Ama. At ang Ama ay hindi magbabago ng pangalan kailanman. Isaiah 63:16. Kasi ang Panginoong Jesus, babaguhin ang pangalan eh. Yung pangalan natin, babaguhin din eh. Kasi dadalhin na tayo doon sa sa New Jerusalem eh. Magsisimula ang eternity. Lahat ng bagay bago. Kaya dito pa na sa lupa, binabago na tayo. Para pagdating mo doon, bago ka na. Dinadala tayo sa pagiging number 9. Para pagdating nung 10, perfect na tayo. Hindi na tayo magtatanong pa ng kahit anong tanong. Alam na natin ang lahat ng bagay. Isaiah 63:16. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagamat hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kinilala ng Israel, ikaw o Panginoon ay aming Ama, ang aming manunubos na mula sa walang hanggang pasyon ay siyal mong pangalan. So from eternity to eternity, ang pangalan ng Ama, Father. Hindi papalitan yung pangalan na yun. Pero yung pangalan natin, papalitan. Yung pangalan ni Jesus Christ, papalitan. Bibigyan tayo ng puting bato. Hindi siya buyon. At ang pangalan natin, nandun sa puting bato. O ngayon, ang Panginoong Jesus, i-declare ng Ama kung ano pangalan niya. Kasi ang Ama ang magdi-declare ng lahat eh. Ang Ama ang magbibigay ng gantimpala. Yun yung sabi nung Sons of Boanerges eh. Si John at saka si James, sabi nung nanay, Panginoong Jesus, pagdating sa langit po, ipwesto mo po yung anak ko sa kaliwat kanan mong trono. Sabi niya, hindi mo naiintindihan, hinihingi mo. Wala sa aking kamay ang pagbibigay na karangalan yan, nasa Ama. So ang pagbibigay ng karangalan o reward sa atin ng Ama magbibigay. So pagdating sa langit, hindi natin kung kailan yung bigayan ng reward. Ang importante, nandun na tayo. Nakapasok na tayo sa bahay natin, alam na natin bahay natin. So pagdating doon, may timeline mga Ama. Kung ano yung sunod-sunod na magaganap, tapos na yun. Consummatus na yun mga kapatid. Kaya ang preaching ko ngayon, consummatus na rin. Amen.